Aling Edita, nung sinasabi niyo na kayo ay religion teacher, unang-una pong dapat sabihin natin, pag tayo ay isang guro, hindi po nagsasalita ng hindi maganda. Kahit po sabihin yung napuno, meron po tayong tinatawag na yung pagtitimpi at pagkokontrol sa sarili. Kasi kung tayo po ay nakakapagkontrol, kahit sabihin nyo pa kahit anong baton na masasama dyan, ipinapakita nyo na mabuti kayong tao at wala kayo na pinapatulan nyo. Sino po ba ang mas lalong nagpapakita dito ng kahinaan? Sino po ba dito ang nagpapakita na parang mas matapang, na hindi maganda ang kanilang mga character? Yung pong pumapatol dun sa mga, alam nyo, sabi nyo, kayo po ay teacher, so kayo po ang mag-set ng example. Sana po ipakita nyo po yun, hindi lang po sa mga susunod na pagkakataon, pero kung may pagkakataon po, ituro po natin ng tama. Yan lang po. Sa bawat kasalanan, mayroon pong sinasabing salarin. Yung gumawa ng kasalanan. Kaya po ako'y naguluhan nang sinabi po ni Cecil, sinabi mo kanina na ikaw, babae, ang may kasalanan. Tinuturo mo itong si Aling Edita. Dapat ay isipin mo rin. Dahil dapat nga kung ano ang minamahal ng iyong napupusuan at iniibig, ay dapat mo rin mahalin. Kaya, hindi dapat sabihin mo ikaw, Edita, ang may kasalanan. Ituro mo rin sa sarili mo na mayroon ka ring nagawang kasalanan. Di ba? So ngayon, sino magdurusa nito? Ikaw at ang iyong anak. Pero ang payo ko naman kay Eddie, kahit ganito ang desisyon mo, dahil wala naman kayong kasal, di ba? Huwag mong talikuran ang iyong pananagutan sa iyong anak. Kapag-aralin mo upang magkaroon magandang kinabukasan. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Kuya Eddie, talaga bang buo na ang desisyon mo at yun na talaga ang gusto mong mangyari? Hindi na kayo magkakabalikan pa ni Cecil? Ayaw ko na. Wala na talagang pag-asa? Ayaw ko na. Gusto ko na talaga. Ayaw ko na. Gusto ko na magkapag-iwalay sa kanya. Kung parte naman sa bata, susuportahan ko yan. Pangako ko yan sa'yo. Kung gusto mo, ako na lang mag-aalaga ng anak natin para malaya ka. Kung ayaw mabigay sa akin, sige. Tuwing Sabado, pupunta ako dyan. Uunahin ko muna ang pamilya ko. Kung may pira pa ako, baka ikaw, mabigyan ka pa kita. Pasensya ka na. Hindi ko na kaya Patawarin mo sana ako. Pero alam mo kung gaano kita kapahal. Sila ako mahalin. Sila lang mahalin mo. Sinabi mo. Alam kong masakit ito para sa iyo, Cecil, pero ito isang pangyayari sa buhay mo na kailangan mong tanggapin, kailangan mong unawain, na may tinuturo sa iyo ang pagkakataon na ito. Kunin mo ang pagkakataon na ito na kilalanin mo ang sarili mo. At bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na ayusin yung sa palagay mong hindi nagustuhan ni Eddie o naging dahilan para siya ay lumayo. Kunin mo ang panahon na ito para mapag-aralan mong mabuti ang sarili mo. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para mapilit si Eddie na magkabalikan kayo dahil kayo ay may anak. Pero talagang buo na ang desisyon ni Eddie. Kayo po, Aling Edita, meron pa ho ba kayong gustong sabihin kay Cecil dahil mukhang talagang kayo po ay magkakahiwalay na ng landas? Hindi ko tinatanim sa puso't isip ko na may hinanakit pa ako kay Cecil. Lahat-lahat na sinabi niya sa akin, pinatawad ko na siya at pinaubaya ko na lang sa Diyos ang lahat. May gusto ka pang sabihin kay Eddie at kay Inday, Cecil? Sustentuhan lang nila yung anak ko. Wala na ko sasabihin sa kanila. Naunawaan namin ang sakit ng puso mo at damdamin mo, Cecil, at hangad namin na sana dumating ang araw, magawa mong matanggap ang lahat-lahat at mapatawad din sila at makahingi ka rin ng tawad sa mga nagawa mo kay Eddie. Alam naman namin na darating yung tamang panahon para dyan. So salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo at maraming salamat. Amin na po tayo mga kapatid. Ipinapaalala po ng issue ang tungkol sa paggalang at tamang pakikipagkapwa-tao. Mapanatili po sana natin ang pagbibigay ng respeto sa mga mas nakakatanda sa atin at gayon din
ang pakikinig kahit pa sa mas nakakabata. Nais pong ipaalala rin ng isyong ito ang pagpapakita ng kahalagahan para sa minamahal, ang pag-aalaga, paglalambing, pakipag-usap at pagbibigay ng panahon ay hindi po nawawala sa isang relasyon. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung gusto mo na ibang tao sa iyo ay rumispeto at magmahal, ikaw muna ang unang magpakita nito sa iyong sarili. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsama niyo sa amin at sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kana B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisita, salamat po at pumayag kayong pag-usapan ang inyong problema dito po sa aming programa. Sana rin po, patuloy pa rin po ang pagtutok nyo tuwing Sabado naman sa Untold Stories mula sa Face to Face, 10:30 po ng umaga yan. At sa Good Morning Club, Monday to Friday from 5 a.m. to 7:30 a.m. Dito lang yan, syempre, sa ating kapatid network. At bago lang po tayo magtapos, happy birthday muna sa ating pong mga mahal na staff na sina Jeff Celones, kay Mark Eugenio, ang ating editor. At syempre, eto na, ang pinakamamahal nating lahat, si Aristotel Samson Soriano, a.k.a. Barbie. Happy birthday! At syempre sa aking makeup artist na si Nelson Buenaventura. Alam mo, nakalimutan namin yon, ha? God bless you all, and of course, may you continue to be a blessing to others. Kaya naman, masaya kami at sila'y kasama dito sa aming programa. Happy birthday sa inyong lahat. At muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na hindi magsasawang magpaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Binato po niya ako ng timba na may tubig at saka urinola na may lamang ihi. Ito ba ang kapalit ng pagkukop at pagkalinga? Paano kung sa ibang tao pa Sana iniwan? pinabayaan niya na lang ako. Sana hindi niya na lang ako tinanggap sa nanay ko eh. Bakit ganun na lang ang galit sa ina-inahan? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang, Rosel, na ganyan ang ugali mo, hindi na kita tinalaki. Walang hiya ka. Face to Face, ngayong Lunes, 10:30 a.m. Dito lang sa